Iniwan ako ng asawa ko sa gitna ng naglalagablab na apoy para iligtas ang ibang babae. Sa loob ng 12 minuto, tumigil ang tibok ng puso ko. Idineklara akong patay ng mundong ito. Pero hindi pa tapos ang kwento ko. Bumalik ako. Hindi para magmakaawa, kundi para panoorin silang matupok sa sarili nilang mga kasinungalingan. Ako si Alina, at ito ang aking muling pagsilang. Alina, patawad, patawad, pero kailangang mas unahin ko si Jessa. Hindi siya makahinga, Alina. Mas kailangan niya ako ngayon. Hintayin mo ako, babalikan kita. Pangako. Ang boses na yon ni Rafael, ang boses ng lalaking kapapangako pa lamang sa harap ng dambana na poprotektahan ako hanggang sa huling hininga, ay tila isang malalamig na patalim na sumaksak sa aking puso sa gitna ng nagbabagang apoy. Naririnig ko ang mabilis na paglayo ng kanyang mga yabag, kasabay ng mapanuyang hininga ng usok na unti-unting lumalamon sa bawat sulok ng silid kung saan ako nakakulong. Sa mga sandaling iyon, ang suot kong puting trahe de boda na pinag-ipunan ko ng 3 taon ay hindi na simbolo ng wagas na pag-ibig. Ito ay naging isang napakabigat na pabigat, isang rehas na gawa sa tela at lace na unti-unting nangungulubot sa tindi ng init. Ang aking mga kamay, na kanina lang ay nanginginig sa tuwa, habang hawak ang aking wedding bouquet, ngayon ay puno na ng pasong na tamo sa desperadong paghampas sa nakatradong pinto. Ang masakit na katotohanan ay mas nakakapaso kaysa sa apoy na nakapaligid sa akin. Habang ang asawa ko, ang fire chief na tinitingala ng lahat bilang bayani, ay piniling iligtas ang kanyang kababata na bahagya lang namang nabilaukan ng usok. Ako ay naiwan dito upang maging abo. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng aking wedding ring sa aking daliri. Ang tanging bagay na tila nananatiling matatag sa gitna ng kaguluhan. Hinawakan ko ito ng mahigpit habang ang aking paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ang bawat paglanghap ko ay tila pag-inom ng tinunaw na tingga. Napakasakit. Ngunit ang hapdi sa aking baga ay walang-wala kumpara sa hapdi ng pagkakaalam na sa listahan ng mga prioridad ni Rafael, ako ang huli. Ako ang asawa, ngunit ako ang isinakripisyo. Ako ang nangakong makasama niya sa hirap at ginhawa, ngunit ako ang binitawan sa gitna ng pinakamahirap na pagsubok. Napaupo ako sa sahig. Ang marangyang tela ng aking gown ay sumasayad na sa nagbabagang kahoy. Sa aking isipan, naglaro ang mga imahe ng aming nakaraan. Ang mga matatamis na salita ni Rafael na tila mga sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa aking pandinig. Naalala ko kung paano niya sinabing, ako ang kanyang buhay, ang kanyang mundo. Kasinungalingan. Ang lahat ng yon ay mga mabulaklak na salitang natupok na rin kasabay ng aking mga pangarap. Kasabay ng pagbagsak ng aking katawan sa malamig na semento, naramdaman ko ang huling patak ng luha na gumuhit sa aking pisngi bago ito mabilis na natuyo ng init. Ang katahimikan ay nagsimulang mamayani, maliban sa malakas na dagundong ng apoy na tila humahalakhak sa aking kapalaran. Sa gitna ng dilim at usok, isang huling kaisipan ang pumasok sa aking naghihingalong diwa. Isang tanong na magsisilbing mitya ng aking muling pagsilang mula sa mga abo. Kung sakali bang bumalik siya at matagpuan ang aking wala ng buhay na katawan, iiyak kaya siya ng tunay na pagsisisi? O makakaramdam siya ng kalayaan dahil wala na ang hadlang sa kanila ni Jessa? Unti-unting nawala ang liwanag. Ang ingay ng paligid ay naging isang mahabang tunog na lamang sa aking pandinig. Ang aking puso na pagod na sa pagtibok para sa isang taong hindi ako kayang ipaglaban ay dahan-dahang sumuko sa dilim. Sa mga sandaling iyon, ang mundong kumikilala kay Alina Villarreal Serrano ay tuluyan ng naglaho. Ngunit sa kailaliman ng aking kaluluwa, may isang bahagi na tumangging mamatay. Isang bahagi na nangakong kung bibigyan man ako ng pagkakataong
Huminga muli. Hindi na ako kailanman magiging biktima ng apoy ng ibang tao. 12 minuto. Sa loob ng 12 minuto, ang mundo ay tumigil para sa akin. Habang ang mga doktor ay nagkakagulo sa paligid ng aking malamig na katawan, habang ang kuryente ng defibrillator ay pilit na gumigising sa aking pusong napagod na sa pag-ibig, ako ay lulutang-lutang sa isang hungkag at madilim na espasyo. Wala akong naramdamang takot, kundi isang uri ng kapayapaan na ngayon ko lang natikman. Doon, sa pagitan ng buhay at kabilang mundo, wala ang hapdi ng apoy, wala ang amoy ng usok, at higit sa lahat, wala ang boses ni Rafael na mas pinili ang iba kaysa sa akin. Chief, kailangan niyo pong lumabas muna. Ginagawa namin ang lahat. Ang boses ng isang nurse ay bahagyang umalingaw-ngaw mula sa siwang ng pinto ng emergency room. Doc, unahin niyo ang kasama ko. May hika si Jessa, baka kung ano ang mangyari sa kanya. Ang sagot ni Rafael ay tila isang malakas na sampal na gumising sa aking kaluluwa. Naririnig ko siya, kahit ang aking puso ay hindi tumitibok. Ang aking pandinig ay tila naging isang malupit na sumpa na nagpaparating sa akin ng bawat salitang binitawan niya. Ang asawa ko, na nakasuot pa ng kanyang unipormeng puno ng abo at uling, ay nakatayo sa kabilang cubicle, hawak ang kamay ni Jessa na kunwari ay hirap na hirap huminga. Samantalang ako, ilang hakbang lang ang layo, ay unti-unti nang nilalamon ng tuluyang katahimikan. Sa gitna ng kaguluhang yon, isang pares ng mga kamay ang hindi bumitaw sa akin. Si Dr. Julian Agoncillo. Hindi ko siya kakilala noon, ngunit naramdaman ko ang kanyang determinasyon. Huwag kang susuko, Alina. Hindi ka pwedeng mamatay sa ganitong paraan. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng awit ng pag-asa na hindi ko narinig mula kay Rafael sa loob ng maraming taon. Sa 12 minuto, nang ang lahat ay handa, nang magdeklara ng oras ng aking kamatayan, ang aking puso ay nagbigay ng isang mahina, ngunit matapang na pintig. Isang himala, sabi nila. Ngunit para sa akin, iyon ang simula ng aking paghihiganti sa tadhana. Lumipas ang ilang oras at ang aking diwa ay unti-unting nagbalik sa masakit na realidad ng puting kisame at amoy ng gamot. Hindi ko iminulat ang aking mga mata. Nanatili akong tila isang estatwa, nakikiramdam sa paligid. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang pamilyar na yabag ng mamahaling sapatos ni Mama Belen, ang aking biyenan. Rafael, tigilan mo na ang pag-iyak na yan. Nakakahiya sa mga tao sa labas. Ang boses ni Mama Belen ay walang bahid ng awa. Tila pinag-uusapan lang nila ang isang gamit na nasira at hindi na mapakinabangan. Mabuti na ring nawala siya, kaysa naman maging pabigat sa karir mo. Isipin mo, isang fire chief na hindi mailigtas ang sariling asawa? Mas mabuting isipin ng mga tao na wala na siya kaysa malaman nilang pinili mong iligtas si Jessa. Isang bayani ka pa rin sa paningin nila. Pero Nay, asawa ko si Alina. Ang boses ni Rafael ay basag, ngunit naroon ang nakakangit-ngit na pag-aalinlangan. Hindi niya itinuwid ang kanyang ina. Hindi niya sinabing mahal niya ako. Asawa? Isang babaeng walang koneksyon, walang yaman. Si Jessa ang kailangan mo, Rafael. Ang pamilya Monteverde ang mag-aakyat sa iyo sa posisyon. Ngayong wala na si Alina, malinis na ang landas niyo. Isang trahedya na naging pagkakataon. Huwag mong sayangin ang sakripisyo ng tadhana. Ang bawat salita ni Mama Belen ay tila mga lason na dahan-dahang dumadaloy sa aking sistema. Ang masakit ay ang katahimikan ni Rafael. Ang hindi niya pagkibo ay ang kanyang pagsang-ayon. Doon, sa ilalim ng makapal na kumot ng ospital, ang aking mga daliri ay dahan-dahang kumuyom. Ang luha na pilit kumakawala sa aking mga mata ay aking pinigilan. Hindi na ako iiyak para sa kanila. Sa sandaling iyon, ang pinto ay muling bumukas at pumasok si Dr. Julian. Lumapit siya sa aking tabi
at tila napansin ang bahagyang pagbabago sa aking paghinga. Yumuko siya ng bahagya. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-unawa. Alina, alam kong naririnig mo ako. Mahinang bulong ni Julian. Sapat lang para kaming dalawa ang makarinig. Patay ka na sa paningin ng mundo. Patay ka na sa kanila. Gusto mo bang manatiling ganito? O gusto mong bigyan kita ng pagkakataong mabuhay muli bilang ibang tao? Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa silid. Sa labas, naririnig ko ang mahinang tawanan ni Jessa at ang pag-alo ni Rafael sa kanya. Ang kanilang kaligayahan ay itinatayo sa ibabaw ng aking kunwaring libingan. Huminga ako ng malalim. Ang unang malalim na paghinga mula nang tumigil ang aking mundo. Iminulat ko ang aking mga mata at tumingin ng diretso kay Julian. Sa aking mga mata, wala na ang Alina na martir, wala na ang Alina na sunod-sunuran. Ang tanging natira ay ang malamig na determinasyon ng isang babaeng namatay na at wala ng takot sa anumang apoy. Ilibing niyo na ang babaeng kilala nila. Ang aking boses ay paos, ngunit bawat salita ay tila bakal sa tibay. Mula sa araw na ito, si Alina Villarreal ay isa na lamang alaala na susunog sa kanilang mga budhi. Ang hapdi ng balat ay tila isang malupit na paalala ng bawat segundong lumipas sa loob ng silid na yon. Habang dahan-dahang tinatanggal ni Dr. Julian ang mga benda sa aking braso, ang bawat pagdikit ng gasa sa aking sariwang sugat ay tila humihila rin sa mga natitirang piraso ng aking pagkatao. Hindi ako dumaing. Ang sakit na nararamdaman ng aking katawan ay wala pa sa kalingkingan ng kirot na iniwan ng pananahimik ni Rafael sa kabilang pinto. Alina, kailangan mong maging matatag. Ang proseso ng paglilipat sa iyo sa kabilang pasilidad ay magsisimula na mamayang hating gabi. Sa mga oras na yon, opisyal nang idideklara ng ospital na namatay ka dahil sa cardiac arrest. Ang paliwanag ni Julian habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang ginagawa. Ang kanyang tinig ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng aking kalituhan. Salamat, Julian. Pero bakit mo ito ginagawa? Bakit mo itinataya ang lisensya mo para sa isang taong hindi mo naman kamag-anak? Ang tanong ko, ang aking boses ay tila gas-gas na plaka. Alam kong malaking panganib ang pinapasok niya. Sa mundong ito, ang katotohanan ay madaling mabili. Ngunit ang katapatan ay isang bihirang hiyas. Sandaling tumigil si Julian. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang pamilyar na lungkot. Isang uri ng sugat na hindi nakukuha sa apoy, kundi sa pagtaksil din ng tadhana. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Alina. Minsan na rin akong iniwan sa gitna ng unos ng mga taong dapat ay nagligtas sa akin. At nangako ako na kung magkakaroon ako ng pagkakataong hilumin ang isang pusong gaya ng sa akin, hindi ako magdadalawang isip. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa aking labi. Isang ngiting puno ng pait. Ang dating Alina ay patay na rin naman, Julian. Ang babaeng naniwala sa mga fairy tale, ang babaeng itinuring na Diyos si Rafael. Natupok na siya kasama ng reception hall. Ang ililigtas mo ngayon ay ang mga abo na lamang. Minsan, ang pinakamagandang bagay ay nagmumula sa abo, Alina. Tulad ng isang phoenix. Ang sagot niya bago muling ibinalik ang atensyon sa aking mga sugat. Sa labas ng bintana ng aking silid, ang dilim ng gabi ay tila nakikiramay sa aking balak. Naririnig ko ang mahinang sipol ng hangin sa mga siwang ng bintana. Tila mga bulong ng mga kaluluwang hindi rin nakahanap ng katarungan. Sa aking isipan, binuo ko ang aking bagong plano. Hindi sapat ang basta na lamang mawala. Kailangan kong panoorin kung paano nila itatapon ang aking alaala. Kailangan kong makita kung gaano kabilis mapapalitan ng tawa ang kanilang mga pakunwaring luha. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na kasabwat ni Julian.
May dala itong isang itim na bag na naglalaman ng mga lumang damit at isang peluka. Ito na ang mga gamit mo, ma'am. Handa na ang ambulansyang magdadala sa iyo sa probinsya. Doon, sa lihim na klinika ni Doc Julian, mas mapapabilis ang paghilom ng iyong mga sugat ng walang nakakaalam. Tumayo ako mula sa kama. Kahit pa ang bawat galaw ko ay nagdudulot ng matinding kirot sa aking likod at balikat. Tumingin ako sa salamin na nakasabit sa pader. Ang mukhang nakikita ko ay hindi na ang masayahing bride na puno ng pangarap. Ang nakikita ko ay isang babaeng may mga bakas ng apoy sa balat, ngunit may mas malakas na apoy sa loob ng kanyang mga mata. Hinawakan ko ang isang piraso ng gasa na nahulog sa sahig. Ang texture nito ay nagpaalala sa akin sa dulo ng aking wedding gown na naging itim dahil sa uling. Isang mapait na alaala ng isang araw na dapat sana ay pinakamasaya sa aking buhay. Julian, bago tayo umalis, gusto kong makita ang death certificate ko. Ang hiling ko. Nang iabot sa akin ni Julian ang papel, tila tumigil ang paghinga ko. Alina Villarreal Serrano. Cause of death: severe smoke inhalation and cardiac arrest. Date of death: ang araw ng aming kasal. Alina Serrano is gone. Ang bulong ko sa aking sarili. Pinilas ko ang dulo ng papel kung saan nakasulat ang apelyido ni Rafael. Ang bahaging iyon ay itinapon ko sa basurahan kasama ng lahat ng sakit at pag-asang ibinigay ko sa kanya. Handa na ako, ang wika ko kay Julian. Habang dahan-dahan kaming naglalakad sa madilim na hallway ng ospital patungo sa elevator ng service area, isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa akin. Galing ito sa dulo ng pasilyo malapit sa kapehan. Rafael, huwag kang mag-alala. Ang press release ay nakahanda na. Sasabihin nating ginawa mo ang lahat, pero masyadong mabilis ang pagkalat ng apoy. You will remain a hero, my love. Ang malambing na boses ni Jessa ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Napatigil ako sa paglalakad. Mula sa madilim na sulok kung saan kami nakatayo, nakita ko si Rafael na nakayakap kay Jessa. Ang kanyang mukha na kanina ay tila punong-puno ng pighati. Ngayon ay nakasubsob sa balikat ni Jessa. Tila humahanap ng kalinga sa piling ng babaeng naging mitya ng aming pagkawasak. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mukha sa gitna ng kadiliman. Kung akala nila ay tapos na ang lahat, dahil lamang sa isang piraso ng papel, nagkakamali sila. Alina, apo, tiisin mo lang. Ang hapdi ay tanda na buhay ka pa. Ang boses ni Lola Remedios ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng matinding sakit na gumuguhit sa aking likuran. Narito ako ngayon sa isang maliit na dampa sa baybayin ng Batangas, malayo sa ingay at usok ng Maynila. Ang amoy ng dagat at ang samyo ng mga dinikdik na dahon ng saging at herbal na gamot ang pumalit sa malansang amoy ng ospital. Ngunit sa tuwing ididikit ni Lola, ang malamig na telang may gamot sa aking mga pasong balat, tila bumabalik ang init ng apoy na tumupok sa aking buhay. Napahawak ako ng mahigpit sa kanto ng kawayang papag. Ang bawat paggalaw ko ay isang pakikibaka, isang dahan-dahang pag-akyat mula sa hukay na pinagtaguan ko. Sa bintana, nakikita ko ang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Ang kanilang tunog ay tila isang malungkot na oyayi na sumasabay sa pintig ng aking mga sugat. Lola, bakit kailangan pang mabuhay ng isang taong wala nang babalikan? Ang tanong ko. Ang aking boses ay lunod sa pait, habang nakatingin sa aking mga kamay na puno ng peklat. Tumigil si Lola sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga kamay na kulubot at magaspang dahil sa dekada ng pagtatrabaho sa bukid ay dahan-dahang humawak sa aking pisngi. May dahilan ng Diyos kung bakit kanya kinuha sa apoy, Alina. Hindi para manatili kang abo, kundi para maging matibay na paso. Ang mga taong nagmaliit sa iyo dahil sa kahirapan natin, sila ang tunay na may kapansanan, hindi ang balat mo. Isang butil ng luha ang kumawala sa aking mata. Naalala ko
kung paano ako tingnan ng pamilya Serrano, tila isa lamang akong mantsa sa kanilang marangyang pangalan. Ang pagsisikap ni Lola na palakihin ako ng marangal ay binaliwala nila dahil lamang wala kaming titulong maipagmamalaki. Ngayon, sa ilalim ng bubong na ito na butas-butas, dito ko nahanap ang tunay na kalinga na hindi ko kailanman naramdaman sa mansyon ng mga Serrano. Isang hapon, habang nag-aayos si Lola ng aking mga lumang gamit na dinala ni Julian mula sa Maynila, isang pamilyar na bagay ang nahulog mula sa isang nakatagong bulsa ng aking bag. Ang luma kong cellphone. Basag ang screen nito at puno ng uling, isang piping saksi sa trahedya sa reception hall. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinusubukan itong buksan. Akala ko ay tuluyan na itong nasira, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang mahinang liwanag mula sa screen ay tumama sa aking mukha. Tila isang multo mula sa nakaraan ang muling nabuhay. Dali-dali kong tiningnan ang mga huling aktibidad sa telepono. Doon ko naalala, bago magsimula ang seremonya, aksidente kong napindot ang voice recorder habang inilalagay ang phone sa loob ng bag sa vanity table. Ang balak ko noon ay i-record ang aking sariling boses habang nagpa-practice ng wedding vows. Ngunit tila ang tadhana na mismo ang nagmamanipula ng mga pangyayari. Isinuot ko ang earphone at ipinatugtog ang huling recording. Sa simula, puro kalansing lamang ng mga makeup brush at tawanan ng mga bridesmaid ang naririnig. Ngunit nang lumabas na ang lahat para sa prosesyon at naiwan akong mag-isa sa silid, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Hindi ito boses ko. Siguraduhin mong nakakandado ang lahat ng exit dito sa wing na ito. Gusto ko, pagmulan ito ng gulo na hindi nila malilimutan. Huwag kang mag-alala sa bayad. Doble ang matatanggap mo kapag nalaman kong hindi nakalabas ang babaeng iyon ng maaga. Ang boses ni Jessa, malamig, kalkulado, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sinundan ito ng tunog ng mabibigat na yabag at ang marahas na pagtiklop ng isang metal na bagay, ang susi. Pagkatapos ay ang nakakangilabot na katahimikan bago ang unang hiyaw ng mga tao nang magsimulang kumalat ang apoy. Napako ako sa aking kinatatayuan. Ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib sa tindi ng galit at takot na nararamdaman. Hindi aksidente ang sunog. Hindi nagkataon na nakulong ako sa silid na yon. Isang planadong pagpatay ang nangyari at ang asawa ko ay naging instrumento sa plano ng babaeng iyon nang piliin niyang unahin ito. Sa gitna ng aking panginginig, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa aking isipan habang nakatitig ako sa madilim na sulok ng dampa. Alam ba ni Rafael? Alam ba ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay na ang babaeng iniligtas niya ang siyang mismong naglagay sa akin sa gitna ng kamatayan? Hindi sapat na nalaman ko ang katotohanan sa pamamagitan ng pandinig. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata kung paano nila nilalapastangan ang aking alaala habang ako ay itinuturing na nilang abo. Ang boses ko ay tila galing sa ilalim ng lupa, malamig at walang buhay. Nakatingin ako sa refleksyon ko sa bintana ng sasakyan ni Julian habang binabaybay namin ang pamilyar na kalsada patungo sa Maynila. Nakasuot ako ng malapad na sombrero, malaking salamin, at isang itim na belo na tumatakip sa bahagi ng aking mukha na may mga sariwa pang bakas ng trahedya. Para sa lahat, isa lamang akong estranghero na nakikiramay. Pero sa loob ng dibdib ko, may isang nagngangalit na bagyo na handang sumabog. Alina, sigurado ka ba rito? Maari nating ituloy ang plano nang hindi ka sumasama sa libing. Masyadong masakit ang makita ang sarili mong paghahatid sa huling hantungan. Ang nag-aalalang tanong ni Julian habang mahigpit ang hawak sa manibela. Kailangan ko itong gawin, Julian. Gusto kong makita kung gaano kagaling umarte ang mga taong pumatay sa akin. Ang sagot ko, ang aking mga daliri
ay mariing nakabaon sa tela ng aking itim na bestida. Pagdating namin sa simbahan, ang paligid ay punong-puno ng mga mamahaling bulaklak at mga puting tela. Isang engrandeng libing para sa isang bayaning asawa ng isang sikat na fire chief. Ang bawat hakbang ko papasok sa likurang bahagi ng kapilya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Naririnig ko ang mahinang bulungan ng mga tao, ang papuri nila sa katapangan ni Rafael at ang awa nila para sa kawawang biyudo. Napakagandang palabas. Isang perpektong teleserye na ang direktor ay si Jessa Monteverde. Natanaw ko si Rafael sa harapan. Nakasuot siya ng barong. Ang kanyang mga bahagyang balikat ay nakayuko. Tila pasa ng buong mundo. Hawak niya ang isang panyo at paminsan-minsan ay nagpupunas ng mga mata. Ngunit sa tabi niya, tila isang anino na hindi humihiwalay, ay si Jessa. Hindi siya nakasuot ng itim. Nakasuot siya ng isang off-white na bestida. Tila ba ipinaparamdam sa lahat na siya ang bagong liwanag sa gitna ng kadiliman ni Rafael. Ang bawat paghaplos niya sa braso ni Rafael ay tila isang mariing sampal sa aking pagkatao. Tingnan mo sila, Julian. Bulong ko, ang aking boses ay nanginginig sa pagpipigil ng galit. Sa harap ng altar kung saan kami dapat nangako, doon nila ipinaparada ang kanilang pagtataksil. Nang magsimula ang eulogy, tumayo si Rafael sa harap ng aking kabaong. Isang kabaong na ang laman ay hindi naman ako, kundi mga gamit at bigat na pinunan ng ospital upang magmukhang may katawan sa loob. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa aming wagas na pag-ibig. Sinabi niya kung gaano ako kahalaga sa kanya, kung paano niya gustong ibigay ang kanyang buhay para mailigtas ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumayo at hiyawan siya sa harap ng lahat. Kasinungalingan, iniwan mo ako. Pinanood mo akong mamatay habang hawak mo ang kamay ng babaeng yan. Ngunit nanatili akong nakatago sa dilim ng poste. Ang aking mga mata ay nakatutok kay Jessa. Habang nagdadalamhati ang lahat, nakita ko ang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang labi. Isang ngiti ng tagumpay. Inayos niya ang kanyang buhok at lumingon sa aking larawan na napapalibutan ng mga puting rosas. Sa isang sandali na walang nakatingin, nang yumuko si Rafael upang humagulgol sa kabaong, lumapit si Jessa sa aking portrait. Akala ng lahat ay bumubulong siya ng panalangin para sa akin. Ngunit dahil malapit ako sa kanyang pwesto, nakita ko ang paggalaw ng kanyang mga labi. Sa wakas, Alina, salamat sa pagpapaubaya. Ang trono mo, sa akin na. Ang mahinang bulong niya bago siya muling nagkunwaring malungkot nang lumingon ang mga tao. Ang aking buong katawan ay naging manhid. Ang galit na nararamdaman ko ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa paniningil lamang. Ito ay tungkol sa pagwasak sa bawat pader ng kasinungalingan na itinayo nila. Nang ilabas na ang kabaong patungo sa sementeryo, hindi na ako sumunod. Nanatili ako sa loob ng tahimik na simbahan. Lumapit ako sa aking sariling portrait. Hinawakan ko ang malamig na salamin nito sa tapat ng aking nakangiting mukha noong wala pa akong malay sa bagsik ng mundo. Magpakasaya muna kayo, Rafael, Jessa. Ang bulong ko sa hangin na tila ba may kapangyarihang makarating sa kanilang mga pandinig. Dahil ang mundong ninakaw niyo sa akin, babawiin ko ng may kasamang interes. Hindi niyo alam na ang inilibing niyo ngayong araw ay ang huling piraso ng aking awa. Tumalikod ako at naglakad palabas. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa tiles ng simbahan ay tila isang hudyat ng simula ng isang digmaan. Itapon mo na ang lahat ng iyan. Hindi na kailangan ng bahay na ito ang mga gamit ng isang patay. Ang boses ni Jessa ay tila isang matalim na gunting na gumugupit sa katahimikan ng gabi. Kahit hindi ko sila nakikita, sapat na ang imahinasyon ko para mabuhat ang eksena sa loob ng mansyon ng mga Serrano. Habang ako ay nakatayo sa labas, nakatago sa likod ng malalabay na puno ng mangga, pinapanood ko ang mga tauhan na naglalabas ng mga itim na plastic bag. Ang aking mga damit, ang aking mga libro, ang aking buong pagkatao
ay itinuturing na nilang basura ilang araw pa lamang matapos ang aking paglilibing. Nanginig ang aking mga daliri habang hinahawakan ko ang malamig na rehas ng gate. Ang bawat plastic bag na inilalabas ay tila isang piraso ng aking puso na tinatapon sa kawalan. Ang mas masakit, nakita ko si Rafael na nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa mga bag na yon habang humihit-hit ng sigarilyo. Wala siyang ginawa, wala siyang sinabi. Hinayaan niyang burahin ni Jessa ang bawat bakas ng aking pananatili sa buhay niya. Alina, kailangan nating umalis dito. Baka may makakita sa atin. Mahinang bulong ni Julian sa aking likuran. Ngunit tila napako ang aking mga paa sa semento. Ang amoy ng abo mula sa malayo ay tila nanunuot pa rin sa aking ilong. Isang paalala na ang lahat ng pangarap ko ay naging uling na. Bumalik kami sa sasakyan at nagtungo sa isang maliit at lumang kainan sa labas ng lungsod. Doon ay naghihintay ang isang lalaking may katandaan na ang kanyang mukha ay balot ng takot at pag-aalinlangan. Si Mang Cardo, ang dating head ng security sa reception hall na biglang tinanggal sa trabaho pagkatapos ng sunog. Mang Cardo, salamat sa pagdating. Simula ni Julian habang iniabot ang isang mainit na kape sa matanda. Doc, natatakot po ako. Malalaking tao ang kinalaban natin. Sabi nila, kapag nagsalita ako, hindi lang trabaho ang mawawala sa akin. Ang nanginginig na pahayag ni Mang Cardo habang ang kanyang mga mata ay hindi mapakali sa paligid. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang aking mga peklat sa braso ay bahagyang nakalabas mula sa manggas ng aking suot. Mang Cardo, tingnan niyo po ako. Ako ang biktima ng sunog na yon. Ako ang babaeng iniwan niyo sa loob ng nagbabagang silid dahil nakasusi ang pinto. Hindi po ako hihingi ng tulong kung hindi ko alam na may katarungang dapat makamit. Tila tinamaan ng kidlat ang matanda nang makita ang aking mga mata sa likod ng aking belo. Huminga siya nang malalim at inilabas ang isang maliit na memory card mula sa kanyang bulsa. Sa gabi ng sunog, bago kumalat ang apoy, nakita ko si Ma'am Jessa sa CCTV room. Binigyan niya ng isang makapal na sobre ang isa sa mga tauhan ko. Pagkatapos noon, nakita ko siya sa monitor na may hawak na master key patungo sa bridal suite. Akala ko ay may kukunin lang siya para sa inyo, Mama Lina. Pero nang sumiklab ang apoy, nakita ko siyang tumatakbo palabas abang ang susi ay inihulog niya sa isang flower pot sa hallway. Ang bawat salita ni Mang Cardo ay tila mga dagok na nagpapatumba sa aking huling pag-asa na baka nagkamali lang ako ng hinala. Ang aking asawa ay bayani ng bayan, ngunit ang babaeng mahal niya ay isang mamamatay tao. At may isa pa po, ma'am. Dagdag ni Mang Cardo, ang kanyang tinig ay naging isang pabulong. Hindi lang si Ma'am Jessa ang nakita ko sa hallway ng gabing iyon. May isang lalaking nakauniporme ng bumbero na kausap niya bago siya tumakbo. Hindi ko nakita ang mukha dahil sa usok, pero ang helmet niya may markang chief. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang lamig na gumapang sa aking likuran ay mas matindi pa kaysa sa anumang aircon sa ospital. Si Rafael? Posible bang alam niya? Posible bang ang pag-iwan niya sa akin sa loob ng apoy ay hindi lang isang maling desisyon, kundi bahagi ng isang plano? Nanginig ang aking buong katawan. Ang kape sa harap ko ay lumamig na. Tila ba sumasabay sa lamig ng aking pakiramdam? Kung ang taong pinangakuan kong mamahalin habang buhay ay kasabwat sa pagpatay sa akin, kung gayon ang apoy na tumupok sa akin ay hindi nagmula sa mga wiring ng kuryente, kundi sa mismong puso ng taong tinawag kong asawa. Alina, huwag kang mag-isip ng ganyan hanggat wala tayong sapat na patunay. Ang pag-aalo ni Julian, ngunit alam ko na kahit siya ay nakikita ang pait sa aking mukha. Tumingin ako sa labas ng bintana ng kainan. Ang dilim ng gabi ay tila isang malaking kumot na nagtatago sa napakaraming kasalanan.
Inilagay ko ang memory card sa aking bag. Tila ito ay isang sandata na magpapabagsak sa mga taong nagnakaw ng aking buhay. Julian, hindi na lang katarungan ang kailangan ko. Ang bulong ko, ang aking tinig, ay naging kasing talim ng kidlat. Kailangan ko ring malaman kung hanggang saan ang kayang sunugin ng katotohanan. Bakit mo pa siya iniisip? Patay na si Alina, Rafael. Isipin mo naman ako. Isipin mo ang sakripisyo ng pamilya ko para sa'yo. Ang boses ni Jessa ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa sahig, nakakangilo, at puno ng pag-eksigir. Nakatayo siya sa pintuan ng opisina ni Rafael sa loob ng kanilang mansyon. Ang kanyang mga kamay ay nakapaawang sa kanyang baywang habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Sa harap ni Rafael, sa ibabaw ng mesa, ay isang baso ng alak. Nakalahati pa ang laman at isang lumang litrato naming dalawa na dapat ay matagal nang itinapon. Hindi sumagot si Rafael. Ang kanyang mga mata ay namumula, hindi dahil sa usok ng apoy, kundi dahil sa puyat at alak. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig niya ang boses ko. Nararamdaman niya ang init ng apoy na tila ba humahabol sa kanya kahit saan siya magpunta. Ang amoy ng sunog na tela ay tila nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na kahit anong pabango ni Jessa ay hindi kayang tabunan. Hindi ko siya makalimutan, Jessa. Sa tuwing natutulog ako, nakikita ko ang mga mata niya. Nakikita ko siyang kumakatok sa pinto habang tumatalikod ako. Ang paos na sagot ni Rafael. Inabot niya ang baso ng alak at mabilis na nilagok ang natitirang laman nito. Tila ba sinusubukang lunurin ang kanyang budhi. Lumapit si Jessa at marahas na inagaw ang litrato mula sa mesa. Bago pa man makapigil si Rafael, pinunit na ito ni Jessa sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila tunog ng isang pusong muling winawasak. Rafael, listen to me. I am here. Buhay ako. Iniligtas mo ako dahil alam mong ako ang mas mahalaga. Isipin mo ang tatay ko. Namatay siya para iligtas ka noong nagsisimula ka pa lang bilang bumbero. Utang mo sa kanya ang buhay mo at ang pag-aalaga sa akin ang kabayaran yon. Huwag mong sayangin ang lahat dahil lang sa multo ni Alina. Ang sigaw ni Jessa, ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng emosyon. Ito ang kanyang pinakamabisang sandata. Ang utang na loob. Isang tanikalang matagal nang iginapos ni Jessa sa leeg ni Rafael. Napayuko si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang sariling buhok. Ang bawat salita ni Jessa ay tila isang latigo na nagpapaalala sa kanya ng kanyang obligasyon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may isang maliit na tinig sa kanyang puso na nagsasabing may mali. Isang malaking mali sa lahat ng nangyari. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Jessa dahil sa pagod sa pakikipagtalo, dahan-dahang bumangon si Rafael. Hindi siya makahinga sa loob ng kanilang kwarto. Ang presensya ni Jessa ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Naglakad-lakad siya sa loob ng bahay hanggang sa makarating siya sa guest room kung saan pansamantalang inilagay ang ilang mga gamit na nailigtas mula sa sunog. Habang naghahanap ng kung anong bagay na maaaring magpatahimik sa kanyang isipan, natabig niya ang isang maliit na jewelry box na pagmamay-ari ni Jessa. Nahulog ito sa sahig at nagkalat ang mga mamahaling alahas. Yumuko si Rafael upang pulutin ang mga ito, ngunit napatigil siya nang makita ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Sa ilalim ng isang makapal na gold necklace, may isang singsing na bahagyang maitim at may mga bakas ng uling. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael nang pulutin niya ito. Kilala niya ang singsing na ito. Ito ang wedding ring na isinuot niya sa daliri ni Alina ilang minuto bago sumiklab ang apoy. Isang singsing na dapat ay kasamang natupok ng aking katawan sa loob ng bridal suite. Ang katanungan ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang utak. Paano napunta ang singsing ni Alina sa jewelry box ni Jessa? Kung naiwan si Alina sa loob ng silid at ang pinto ay nakakandado, paano nakuha ni Jessa ang singsing na ito? Isang alaala ang biglang bumalik kay Rafael. Ang sandali
Bago siya tumalikod upang iligtas si Jessa, may nakita siyang kumikislap sa kamay ni Jessa habang hinihila niya ito palabas. Noong mga oras na yon, akala niya ay simpleng accessories lang yon. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na gumising sa kanyang buong pagkatao. Hindi! Ang mahinang bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa maitim na singsing. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Rafael ang isang uri ng hapdi na hindi kayang gamutin ng anumang lunas. Ang hapdi ng pagkakaalam na ang babaeng itinuring niyang anghel at inutangan ng loob ay maaaring ang demonyong pumatay sa babaeng tunay niyang minahal. Hindi niya namalayan na sa dilim ng pasilyo may isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya. Si Mama Belen. Nakatayo ang kanyang biyenan sa anino, pinapanood ang bawat galaw ng kanyang anak. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Tila ba sinusubukang pigilan ng isang lihim na matagal na rin niyang itinatago. Rafael, pumasok ka na sa kwarto. Gabi na. Ang malamig na utos ni Mama Belen na nagpabigla kay Rafael. Mabilis na itinago ni Rafael ang singsing sa loob ng kanyang bulsa at tumayo nang hindi tumitingin sa kanyang ina. Opo, Nay. Matutulog na po. Ngunit alam ni Rafael at alam ko rin habang nakikinig sa bawat pintig ng kanyang puso mula sa malayo na wala ng tulog na magiging mahimbing para sa kanya. Ang bulong ng budhi ay nagsimula na at hindi ito titigil hanggat hindi nito sinusunog ang lahat ng kasinungalingang kanilang itinanim. Hindi na ako ang babaeng kayang sunugin ng inyong mga salita. Ang bawat peklat sa aking balat ay hindi na tanda ng aking pagkatalo, kundi isang baluti na hindi nyo na kailanman muling matitibag. Ang boses ko, habang kinakausap ko ang sarili sa harap ng salamin sa klinika ni Julian, ay wala nang bahid ng panginginig. Ang dating Alina, na malumanay at laging nagpaparaya, ay dahan-dahang naglalaho. Pinalitan ng isang babaeng, ang bawat salita ay kasing talim ng kristal. Ang mga paso sa aking braso at balikat ay unti-unti nang naghihilom, nag-iiwan ng mga mapuputing marka na tila mga mapa ng aking naging paglalakbay sa impyerno. Sa tulong ni Julian, nagsimula akong gumalaw sa anino. Hindi sapat ang basta lamang makapaghiganti. Kailangan kong bawiin ang lahat ng nararapat sa akin gamit ang isang lihim na bank account na naiwan ng aking ama, isang pondong matagal kong itinago para sa aming kinabukasan ni Rafael, ay nagsimula akong bumuo ng sarili kong lakas. Ginamit ko ang pangalang A.V. Montealegre, isang misteryosong investor na unti-unting bumibili ng mga shares sa mga kumpanyang katuwang ng mga Serrano sa kanilang negosyo. Sigurado ka ba na gusto mo nang magpakita sa kanila sa ganitong paraan? Ang tanong ni Julian habang inaabutan ako ng isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumento tungkol sa pamilya Monteverde. Hindi pa ako magpapakita bilang Alina, Julian. Ipapakita ko sa kanila ang isang anino na hindi nila matatatakasan. Ang sagot ko habang binubuksan ang folder. Gusto kong maramdaman ni Jessa ang takot na naramdaman ko noong gabing iyon. Gusto kong malaman niya na ang bawat hakbang niya ay binabantayan. Habang abala ako sa aking mga plano sa mansyon ng mga Serrano, ang takot ay nagsisimula nangang maghasik ng binhi. Isang maulan na hapon, habang nag-aayos si Jessa ng kanyang mga gamit sa kwarto na dati ay sa amin ni Rafael, isang doorbell ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang courier ang nag-iwan ng isang maliit at simpleng kahon na nakapangalan sa kanya. Para sa akin, wala naman akong matatanda ang in-order ko. Ang nagtatakang bulong ni Jessa habang dinadala ang kahon sa kanyang kama. Dahan-dahan niyang binuksan ang tape na nakadikit sa takip nito. Ang bawat pagpunit ng packaging ay tila tunog ng isang babalang dahan-dahang lumalapit. Nang tuluyan niyang mabuksan ang kahon, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo.
Sa loob ng kahon, nakapatong sa isang puting tela, ay isang maruming panyo. Puno ito ng itim na abo, uling, at may mga tuyong mantsa ng dugo sa gilid. Ito ang panyong ibinigay sa akin ni Rafael nung araw ng aming engagement. Ang panyong ginamit ko upang takpan ang aking ilong habang ako ay naghihingalo sa loob ng bridal suite. Nanginginig ang mga kamay ni Jessa habang tinitingnan ang panyo. May isang maliit na papel na nakalakip dito. Isang maikling mensahe na nakasulat sa pulang tinta. Ang usok ay hindi namamatay, Jessa. Ito ay naghihintay lamang ng tamang hangin upang muling magliyab. Si sino ang nagpadala nito? Ang sigaw ni Jessa. Ang kanyang boses ay tila isang tili ng isang hayop na nasusukol. Marahas niya at itinapon ang kahon sa sahig, dahilan upang kumalat ang abo sa kanyang mamahaling carpet. Narinig ni Rafael ang sigaw ni Jessa at dalidaling pumasok sa kwarto. Jessa, anong nangyari? Nataranta si Jessa. Hindi niya maaring ipakita kay Rafael ang panyo. Alam niyang kapag nakita ni Rafael ang bagay na yon, mas lalong lalalim ang pagdududa nito. Mabilis niyang tinapakan ng panyo at itinago ito sa ilalim ng kanyang paa habang pilit na nag-aayos ng mukha. Wala lang ito, Rafael. Isang masamang biro lang mula sa mga taong gustong sumira sa atin. Ang nauutal na sagot ni Jessa. Ang kanyang noo ay nilalamon na ng malamig na pawis. Tumingin si Rafael sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Napansin niya ang abo na nagkalat sa sahig, isang amoy na muling nagpagising sa kanyang mga alaala sa gabing ayaw na niyang balikan. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay tila isang kable na anumang sandali ay mapuputol. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim na silid sa klinika, nakatingin ako sa isang monitor na nagpapakita ng labas ng mansyon ng mga Serrano. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang unang bala ay naisabog na. Nagsisimula pa lang tayo, Jessa. Ang bulong ko sa katahimikan ng silid. Hindi mo alam na ang bawat hangin na nilalanghap mo ngayon ay hiram mo lang sa babaeng pinanood mong mamatay. Hinarap ko si Julian na kapapasok lang sa silid. Sa aking kamay, hawak ko ang isang listahan ng mga pangalan. Ang mga taong naging kasabwat sa pagtataksil sa akin. Isa-isa ko silang lalapitan. Isa-isa ko silang wawasakin. Julian, handa na ang susunod na hakbang. Ang wika ko, ang aking tinig ay puno ng awit ng katarungan. Gusto kong malaman nila na ang multong kinatatakutan nila ay may laman at dugo na handang maningil. Ang multo ay hindi lamang nananatili sa mga sementeryo, Rafael. Minsan, nakaupo sila sa tabi mo sa hapagkainan. Pinapanood ka habang kinakain mo ang bunga ng iyong pagtataksil. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na bulong na hindi mawala sa isipan ni Jessa habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon sa malaking salamin ng banyo. Ang kanyang mukha, na dati ay laging puno ng kolorete at kumpiyansa, ngayon ay tila nanunuyo. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila naging isang bitag. Ang bawat pag-ihip ng hangin sa mga kurtina ay tila isang kamay na nagtatangkang humawak sa kanyang leeg. Hindi na sapat ang mga gamot na pampakalma. Kahit sa kanyang pagligo, nararamdaman niya ang amoy ng sunog na buhok. At ang mas malala, ang mga regalo mula sa anino ay hindi tumitigil. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Rafael, dahil sa sobrang pag-inom ng alak, nagising si Jessa dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Ang kwarto ay napakalamig, ngunit ang kanyang balat ay tila pinapapaitan ng init. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at napatitig sa kisame. Doon, sa gitna ng marangyang chandelier, ay may nakasabit na isang maliit na piraso ng tela. Isang sunog na bahagi ng lace na mula sa isang wedding gown. Hindi ito totoo. Hindi ito maari. Ang nanginginig na bulong ni Jessa. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging parang jelly sa tindi ng takot.
Dali-dali niyang kinuha ang isang upuan at pilit na inabot ang tela. Nang mahawakan niya ito, naramdaman niya ang pamilyar na texture. Ito ang lace na siya mismo ang pumili para sa trahe de boda ni Alina noong nagkukunwari pa siyang matalik na kaibigan nito. Ang bawat himaymay ng tela ay puno ng uling na kumapit sa kanyang mga daliri. Tila ba ayaw na siyang bitawan ng alaala ng kanyang kasalanan. Rafael! Gising! Rafael! Ang tili ni Jessa habang marahas niyang niyuyugyog ang kanyang asawa. Naalimpungatan si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Jessa, ano ba? Hating gabi na. Bakit ka ba sumisigaw? Tingnan mo ito. May pumasok dito. May naglalagay ng mga bagay sa loob ng kwarto natin. Ang sigaw ni Jessa habang ipinapakita ang sunog na lace sa harap ng mukha ni Rafael. Tumingin si Rafael sa tela. Pagkatapos ay tumingin siya sa kisame. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng gulat, kundi isang malalim at nakakangilabot na pagkapagod. Wala namang nakasabit doon, Jessa. Anong sinasabi mo? Anong wala? Hawak ko ito. Tumingin ka. Ngunit nang tingnan ni Jessa ang kanyang sariling kamay, ang lace ay wala na. Ang tanging naroon ay ang mga itim na mantsa ng uling sa kanyang palad na tila ba nanggagaling sa loob mismo ng kanyang balat. You're hallucinating again, Jessa. Baka epekto lang yan ng mga pills na iniinom mo. Matulog na tayo, please. Ang malamig na sagot ni Rafael bago siya muling tumalikod at nagtalukbong ng kumot. Naiwang nakatayo si Jessa sa gitna ng dilim, nanginginig at hirap huminga. Ang gaslighting na dati ay ginagawa niya kay Alina, ngayon ay tila bumabalik sa kanya sa paraang hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung ang kanyang isipan ba ang bumibigay o kung may mas malalim na puwersa na naglalaro sa kanyang takot. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang high-end na condominium, nakaupo ako sa tapat ng isang glass wall na nakatanaw sa mga ilaw ng Maynila. Sa aking kandungan ay ang tablet na nakakonekta sa mga hidden cameras na ipinalagay ko sa mansyon ng mga Serrano sa tulong ng isa sa mga katulong na matagal nang naghihirap at binayaran ko ng malaking halaga. Nakita ko ang lahat, ang bawat pagtili ni Jessa, ang bawat pagtalikod ni Rafael. Isang mapait na kasiyahan ang dumadaloy sa aking mga ugat. Ang takot ay isang apoy na hindi nangangailangan ng gas, Jessa. Ang bulong ko, habang dahan-dahang hinahaplos, ang isang maliit na pilat sa aking leeg. Kailangan lang nito ng isang maruming budhi upang magpatuloy sa paglalagablab. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking private investigator. Simulan niyo na ang pangalawang yugto. Gusto kong malaman ng mga business partners ni Rafael ang tungkol sa mga utang ng kumpanya na matagal na nilang itinatago. At siguraduhin niyo na ang balita ay makakarating kay Jessa sa paraang tila siya ang pinaghihinalaan. Ito ang sining ng pagkawasak. Hindi mo kailangang sunugin ang bahay upang mapalabas ang mga daga. Kailangan mo lang iparamdam sa kanila na wala na silang mapagtataguan. Nang matapos ang tawag, tumayo ako at lumapit sa isang maliit na kandila sa ibabaw ng mesa. Kinuha ko ang isang lumang litrato naming dalawa ni Rafael. Ang huling litratong mayroon ako kung saan ang aking mga mata ay puno pa ng liwanag. Pinanood ko kung paano dahan-dahang kinain ng apoy ang mga ngiti sa aming mga mukha hanggang sa maging abo ang lahat. Ang gintong sandali na ito ay hindi para sa pag-alala, kundi para sa pagpapaalam. Ang Alina na nagmamahal kay Rafael ay tuluyan na ring naging abo. Ngunit bago pa man ako makalayo sa mesa, tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin ko ito, isang pamilyar na boses ang narinig ko sa kabilang linya. Isang boses na puno ng pag-aalinlangan at tila galing sa isang taong nasa bingit ng kamatayan. Alina, ikaw ba yan? Ang boses ni Rafael. Napatigil ang aking paghinga. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila naging isang malakas na tambol
sa aking pandinig. Paano niya nalaman? Paano niya nakuha ang numerong ito? Ang boses ni Rafael ay tila isang multo na pilit humahabol sa akin mula sa kabilang buhay. Bumabagtas sa linya ng telepono at sumusugat sa katahimikang matagal kong pinangalagaan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri habang mahigpit na nakahawak sa cellphone. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang mabigat na martilyo na tumitibok sa aking lalamunan. Sapat na upang hindi ako makapagsalita. Alina, alam kong naririnig mo ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang hininga mo, ang paraan ng pananahimik mo, ikaw yan, hindi ba? Ang pabulong na wika ni Rafael, ang kanyang boses ay basag at puno ng luhang pilit na pinipigilan. Nanatili akong tahimik. Sa aking isipan, nag-uunahan ang mga alaala ng aming pagsasama at ang imahe ng kanyang pagtalikod sa akin sa gitna ng apoy. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay ng init sa aking buhay ay naging isang malamig na bato na ngayon ay nakadagan sa aking dibdib. Pinindot ko ang end call nang walang kahit isang salita. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang boses na iyon na dati ay musika sa aking pandinig. Ngayon ay tila isang ingay na nais ko nang ibaon sa limot. Sino iyon? Ang tanong ni Julian habang papasok sa silid. Bit-bit ang isang tray ng pagkain. Napansin niya ang panginginig ng aking mga kamay at ang pamumutla ng aking mukha. Si Rafael, ang tipid kong sagot habang ibinababa ang telepono sa mesa. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang numerong ito, pero nararamdaman na niya ang presensya ko. Lumapit si Julian at hinawakan ang aking balikat, isang kumpas ng suporta na laging nagpapakalma sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang numerong yan ay nakapangalan sa isa sa mga shell companies natin. Hayaan mo siyang manghula. Hayaan mo siyang mabaliw sa pag-iisip kung totoo ba ang nararamdaman niya o guni-guni lang. Lumipas ang ilang linggo at ang aking paghahanda ay umabot na sa huling yugto. Sa tulong ng mga pinakamahusay na eksperto at sa pangangalaga ni Julian, ang aking mga peklat ay hindi na naging hadlang sa aking kagandahan. Sa halip, ang aking mukha ay nagkaroon ng isang uri ng talas at kapangyarihan na wala noon. Ang mahinhin at simpleng Alina ay tuluyan ng pinalitan ng sopistikado at misteryosong si Avi Montealegre. Isang gabi, habang nagsusukat ako ng isang kulay itim na terno na yari sa pinakamahal na sutla, iniabot sa akin ni Julian ang isang gintong sobre. Ang disenyo nito ay elegante. May tatak ng kawanihan ng mga bumbero at ang sagisag ng lungsod ng Maynila. Ito na ang hinihintay mo, ang wika ni Julian. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at kaba. Binuksan ko ang sobre at binasa ang nakasulat sa loob. Isang formal na imbitasyon para sa gabi ng parangal, Fire Chief of the Year. Ang pangalan ni Rafael Serrano ay nakasulat sa pinakagitna bilang pangunahing pararangalan. Isang parangal para sa isang bayani. Isang parangal para sa isang lalaking naging tanyag dahil sa isang trahedya na siya mismo ang nagpalala. Ang ironic, hindi ba? Ang mapait kong bulong habang hinahaplos ang makinis na papel. Pararangalan siya sa harap ng maraming tao habang ang kaluluwa niya ay nabubulok sa mga lihim. Pupunta ka ba? Ang tanong ni Julian. Hindi lang ako pupunta, Julian. Ako ang magiging pinakamalaking sorpresang hindi nila malilimutan. Ang sagot ko habang nakatingin sa aking sarili sa salamin. Ang itim na damit na suot ko ay tila isang baluti. Ang bawat kurba nito ay nagpapakita ng aking bagong lakas. Gusto kong makita ang mukha ni Rafael at Jessa. Kapag nalaman nilang ang babaeng itinuring nilang abo, ay ang siyang wawasak sa kanilang entablado. Habang papalapit ang araw ng parangal, nalaman ko mula sa aking mga espiya na si Jessa ay abala sa paghahanda ng kanyang isusuot. Nais niyang maging pinakamaganda sa gabing iyon. Nais niyang patunayan sa lahat na siya ang nararapat na reyna sa tabi ng bayaning si Rafael.
Hindi niya alam na ang bawat detalye ng kanyang plano ay nasa ilalim ng aking kontrol. Kinabukasan, isang maliit na barya ang nahulog mula sa aking bulsa habang nag-aayos ako ng mga dokumento. Pinulot ko ito at napatitig sa aking palad. Naalala ko ang hirap at gutom na dinanas namin ni Lola noong bata pa ako. Ang baryang ito ay tila paalala na ang lahat ng yaman at kapangyarihan ay maaaring maglaho sa isang iglap. Tulad ng nangyari sa aking buhay sa loob ng 12 minuto. Alina, handa na ang sasakyan. Ang tawag ni Julian mula sa labas. Kinuha ko ang aking clutch bag at inilagay sa loob ang isang maliit na flash drive. Ito ang naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ang recording ng boses ni Jessa, ang pahayag ni Mang Cardo, at ang mga dokumentong magpapatunay sa kanilang mga anomalya. Nang makarating kami sa tapat ng hotel kung saan gaganapin ang event, nakita ko ang mahabang red carpet at ang mga kislap ng kamera. Ang pangalan ni Rafael ay nakasulat sa malalaking letra sa entrance. Wait! Ang sabi ko kay Julian bago kami bumaba. May napansin akong isang pamilyar na sasakyan na pumarada sa unahan namin. Bumukas ang pinto ng sasakyang yon at lumabas si Jessa. Suot ang isang naglalakihang pulang gown na tila ba sumisigaw ng atensyon. Sumunod sa kanya si Rafael na mukhang pagod at tila napipilitan lamang ng ngumiti sa mga reporter. Ngunit bago sila tuluyang makapasok, isang bata ang lumapit sa kanila upang mag-abot ng isang buke ng mga bulaklak. Nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Jessa. Marahas niyang tinipis ang kamay ng bata, dahilan upang malaglag ang mga bulaklak sa sahig. Isang maliit na insidente, ngunit sapat na upang ipakita ang tunay niyang kulay sa gitna ng maraming tao. Nagsisimula na silang magbitak, Julian. Ang bulong ko, ang aking puso ay tumitibok ng may bagong uri ng pananabik. Tara na, oras na para magpakilala ang anin. Bumaba ako ng sasakyan. Ang bawat hakbang ko sa red carpet ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang lahat ng mata ay lumingon sa akin, hindi dahil nakikilala nila si Alina, kundi dahil sa aura ng kapangyarihan at misteryo na dala ni Abby Montealegre. Nang makarating ako sa loob ng ballroom, nahanap ko agad ang pwesto ni Rafael at Jessa sa gitnang mesa. Dire-diretso akong naglakad patungo sa kanila. Napansin ni Rafael ang aking paglapit. Unti-unting nawala ang nangiti sa kanyang mga labi habang tinititigan niya ang aking mga mata sa likod ng aking manipis na maskara. Good evening, Chief Serrano, ang wika ko sa aking pinakamalamig na boses. Sana ay handa ka na sa iyong pinakamalaking parangal ngayong gabi. Nabitawan ni Jessa ang kanyang baso ng champagne, ang tunog ng nababasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa paligid habang nakatitig siya sa akin ng may halong kilabot. Ang mga piraso ng basag na kristal sa paanan ni Jessa ay tila nagkalat na refleksyon ng kanyang unti-unting pagkawasak. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa akin na tila nakakita ng isang nilalang mula sa kailaliman ng hukay. Mabilis siyang umatras, dahilan upang muntik na siyang matumba kung hindi lang siya naalalaya ni Rafael. Sino ka? Ang nanginginig na tanong ni Jessa. Ang kanyang boses ay tila naubusan ng hangin. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Abby Montealegre, isa sa mga major sponsors ng kaganapang ito. Isang karangalan na makilala ang sikat na fire chief at ang kanyang kasama. Hindi nakapagsalita si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa aking mukha. Kahit may suot akong manipis na maskara na tumatakip sa itaas na bahagi ng aking mukha, alam kong nararamdaman ng kanyang kaluluwa ang pamilyar na kumpas ng aking presensya. Ang paraan ng aking pagtayo, ang hugis ng aking mga labi. Ang lahat ng ito ay pilit na gumigising sa mga ala-alang pilit niyang ibinaon. Alina, ang pabulong na wika ni Rafael, tila ba nagdarasal sa isang Diyos na matagal na niyang tinalikuran. I think you are confusing me with someone else, Chief. Ang malamig kong sagot. Bago pa man siya makasagot,
Lumapit ang mga organizer upang ihatid na sila sa kanilang upuan dahil magsisimula na ang programa. Bumalik ako sa aking pwesto sa VIP table malapit sa stage. Ilang sandali pa, lumapit sa akin ang isang matandang babae na pamilyar sa akin. Si Mama Belen. Nakasuot siya ng kumikinang na gown at ang kanyang leeg ay balot ng mga perlas. Miss Monte Alegre, napakalaking tulong po ng inyong donasyon para sa foundation ng aking anak. Napakabuti ninyo. Ang malambing at mapagpakumbabang wika ni Mama Belen. Gusto kong tumawa ng malakas, ngunit pinanatili ko ang aking seryosong anyo. Ang babaeng ito, na pinandidirihan ako noon dahil amoy sibuyas daw ang aking mga damit at walang pinag-aralan, ay nakayuko ngayon sa harapan ko upang magpasalamat sa aking yaman. Ang tanging ipinagkaiba lang ay ang pangalan at ang suot kong damit. Napakapaimbabaw ng mundong ginagalawan nila. Wala iyon, Mrs. Serrano. Karapat-dapat lamang na malaman ng buong mundo ang tunay na pagkatao ng inyong anak, ang makahulugan kong tugon bago ko siya tinalikuran. Nagsimula ang programa. Matapos ang ilang mahahabang talumpati, tinawag na ang pangalan ni Rafael upang tanggapin ang pinakamataas na parangal ng gabi. Umakyat siya sa entablado. Hawak ang isang gintong tropeo. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Nagpalakpakan ang lahat. Sa mga sandaling iyon, mukha siyang perpektong bayani. Iniaalay ko ang parangal na ito sa mga taong nagbigay sa akin ng lakas. Lalo na kay Jessa, na hindi ako iniwan sa mga panahong nawalan ako ng direksyon. Ang wika ni Rafael. Habang sinasabi niya ito, nakatingin siya sa akin. Tila ba humihingi ng kasagutan sa mga tanong na nagpapagulo sa kanyang isipan. Sapat na ang pagpapanggap. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng isang mensahe kay Julian na nasa control room. Now, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bulwagan. Ang musika ay naputol. Ang mga tao ay nagbulungan sa pagkalito. Mula sa malaking LED screen sa likuran ni Rafael, isang nakakabinging static ang umalingaw-ngaw. Bago ito pinalitan ng isang pamilyar at nakakapanindig balahib na boses. Siguraduhin mong nakakandado ang lahat ng exit dito sa wing na ito. Gusto ko, pagmulan ito ng gulo na hindi nila malilimutan. Huwag kang mag-alala sa bayad. Doble ang matatanggap mo kapag nalaman kong hindi nakalabas ang babaeng iyon ng maaga. Ang boses ni Jessa, malinaw, malakas, at walang puwang para sa anumang pagdududa. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang mabigat na katahimikan na mabilis na pinalitan ng mga gulat na pag-ungol. Ang mga miyembro ng media ay mabilis na itinutok ang kanilang mga kamera sa entablado. Patayin niyo yan! Patayin niyo ang screen! Ang tili ni Jessa mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay namumula sa takot at galit. Pilit siyang tumatakbo patungo sa control booth. Ngunit pinigilan siya ng mga security guard. Hindi pa doon natapos. Lumitaw sa screen ang mukha ni Mang Cardo, ang dating head ng security. Detalyado niyang isinalaysay kung paano niya nakita si Jessa na may hawak ng master key at kung paano nandoon din ang isang lalaking nakauniforme ng fire chief ilang sandali bago kumalat ang apoy. Nabitiwan ni Rafael ang kanyang tropeo. Ang malakas na pagkalampag nito sa sahig ng entablado ay tila sumagisag sa pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan niyang buuin sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan, siyang napalingon kay Jessa, ang babaeng pinaniwalaan niya, ipinagtanggol at pinagkatiwalaan ng higit sa lahat. Sa pagkakataong yon, wala na ang paghanga sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng matinding pagkadismaya at pagsisisi. Unti-unting nagdugtong-dugtong sa kanyang isip ang mga pangyayari. Mga kasinungalingang hindi niya pinansin. At mga babalang matagal niyang binaliwala. Ang katotohanan ay dumating ng sabay-sabay at walang awa. Napagtanto niyang naging kasangkapan siya sa mga planong hindi niya lubos na naunawaan. Habang abala siyang nagtitiwala sa maling tao,
Nasaktan niya ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Napayuko si Rafael. Tila biglang bumigat ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Hindi lamang ang kanyang reputasyon ang gumuho sa sandaling iyon. Ang mas masakit ay ang pagkatuklas na marami sa kanyang pinakamalalaking pagkakamali ay nagsimula sa mga taong pinili niyang paniwalaan kaysa sa mga taong nagmamahal sa kanya ng tapat. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Ang lahat ng ilaw na kanina ay nakatutok kay Rafael. Ngayon ay dahan-dahang lumipat sa akin. Naglakad ako patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat yabag ko ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng mga manonood. Nang makarating ako sa paanan ng entablado, dahan-dahan kong inalis ang maskara sa aking mukha. Ipinakita ko sa kanila ang aking buong pagkatao. Ang mga bakas ng paso na bahagyang nakatago sa gilid ng aking leeg ay nakalantad ngayon. Isang patunay ng aking pinagdaanan. Isang matinis na hiyaw ang pinakawalan ni Mama Belen bago siya nawalan ng malay at bumagsak sa kanyang inuupuan. Ang mga tao ay nagkagulo, hindi makapaniwala na ang babaeng ipinagluluksa nila ay nakatayo sa kanilang harapan, buhay at humihingi ng katarungan. Hindi ito multo, Rafael. Ang malamig kong pahayag, ang aking boses ay sapat ang lakas upang marinig ng lahat. Ako ang abong iniwan mo para iligtas ang isang mamamatay tao. Nang hina ang mga tuhod ni Rafael, tuluyan siyang bumagsak sa entablado, lumuhod sa aking harapan habang ang kanyang mga luha ay walang patid na umaagos. Ang kanyang pagmamakaawa ay nakasulat sa kanyang mga mata, ngunit wala na itong puwang sa aking naging manhid na puso. Ngunit sa gitna ng dramang yon, hindi ko napansin ang pagkawala sa sarili ni Jessa. Sa tindi ng kahihiyan at sa pagkawasak ng lahat ng kanyang pinlano, nawalan na siya ng katinuan. Mabilis siyang nakawala sa mga gwardya. Kinuha niya ang isang matalim na kutsilyo mula sa mesa ng mga bisita at tumakbo palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at desperasyon. Ang mabilis na pag-amba ng kislap ng bakal ay tila isang kidlat na nagtangkang gumuhit sa gitna ng ballroom. Ngunit bago pa man madaplis ng matalim na dulo ng kutsilyo ang aking balat, isang matibay na bisig ang humarang sa aking harapan. Si Julian. Marahas niyang hinawakan ang pulso ni Jessa, sapat na lakas upang mapilitan ng babae na bitawan ng sandata. Ang tunog ng kutsilyong bumagsak sa carpet ay tila huling hudyat ng pagtatapos ng paghahari ni Jessa Monteverde. Dapat namatay ka na lang. Dapat naging abo ka na lang. Ang histerikong sigaw ni Jessa habang pilit siyang kinakaladkad ng mga security guard palabas ng bulwagan. Ang kanyang magandang pulang gown ay gusot-gusot na. Ang kanyang buhok ay sabog. At ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang reyna, kundi ng isang talunan. Hindi ko siya sinagot. Pinanood ko lang siyang ilabas. Ang kanyang mga hiyaw o miwo ay unti-unting humina hanggang sa mapalitan ito ng tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng hotel. Ang katarungang matagal kong hinintay ay hindi dumating bilang isang mabilis na suntok, kundi bilang isang malamig at dahan-dahang pagguho ng lahat ng kanyang pinahalagahan. Nananatili si Rafael na nakaluhod sa paanan ng entablado. Ang kanyang uniforme na simbolo ng kanyang dangal, ngayon ay tila isang costume na wala ng saysay. Dahan-dahan niyang inabot ang dulo ng aking damit. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot at pagsisisi. Alina, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Niloko niya ako. Akala ko ay aksidente ang lahat. Patawarin mo ako, Alina. Ang kanyang pagsusumamo, ang bawat salita ay lunod sa kanyang sariling luha. Tumingin ako sa kanya mula sa aking kinatatayuan. Sa mga sandaling iyon, wala akong naramdamang galit. Wala ring puot. Ang tanging naroon ay isang malalim at nakakangilabot na kawalan. Ang lalaking ito, na minsan ay itinuring kong mundo, ngayon ay tila isang estranghero na may pamilyar na mukha. Hindi ka lang niya niloko, Rafael. Niloko mo rin ang sarili mo. Ang malamig kong sagot. Dahan-dahan kong iniiwas ang aking damit
mula sa kanyang pagkakahawak. Pinili mong maniwala sa kanya dahil mas madali iyon kaysa harapin ang katotohanan na binitawan mo ang asawa mo sa gitna ng apoy. Ang kasalanan ni Jessa ay ang paggawa ng plano, ngunit ang kasalanan mo ay ang pagiging kasabwat sa pamamagitan ng iyong pananahimik at pagpili sa kanya. Babalawi ako, Alia. Gagawin ko ang lahat. Iiwan ko ang lahat para sa'yo. Wala ka nang iiiwan, Rafael. Ang pagputol ko sa kanyang sinasabi. Sa labas ng pinto na ito, naghihintay ang mga awtoridad. Ang mga dokumentong inilabas ko kanina ay hindi lang tungkol sa sunog. Kasama doon ang mga ebidensya ng malaking korupsyon sa kawanihan na pinamumunuan mo. Ang pangalang Serrano ay hindi na kailanman muling titingalain. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Rafael. Napayuko siya. Ang kanyang noo ay sumayad sa malamig na sahig. Sa kabilang banda, nakita ko si Mama Belen na pilit na inaalalayan ng mga tauhan ng hotel. Ang kanyang muka ay maputlang maputla habang nakikita ang pagbagsak ng kanyang kaisa-isang anak. Ang kayabangan ng pamilyang Serrano ay naging abo sa loob lamang ng isang gabi. Hinarap ko si Julian na nasa tabi ko pa rin, handang protektahan ako sa anumang oras. Tara na, Julian. Tapos na ang palabas dito. Naglakad kami palabas ng ballroom sa gitna ng kislap ng mga kamera at mga tanong ng mga reporter. Hindi ko sila pinansin. Ang bawat hakbang ko ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin na matagal kong binuhat. Nang makarating kami sa sasakyan, tumingala ako sa langit. Ang hangin ng gabi ay sariwa. Wala na ang amoy ng usok at sunog na balat. Ngunit habang paalis ang aming sasakyan, napansin ko ang isang itim na kotse na dahan-dahang sumusunod sa amin mula sa malayo. Hindi ito sasakyan ng pulis at hindi rin ito sasakyan ng media. Julian, mukhang hindi pa tayo tuluyang nakakawala. Ang bulong ko habang nakatingin sa side mirror. Huwag kang mag-alala, Alina. Kasama mo ako. Ang sagot ni Julian, ngunit ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa manibela ay nagsasabing may iba pa siyang nalalaman na hindi pa niya sinasabi sa akin. Sa gitna ng katahimikan ng biyahe, tumunog ang aking personal na telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Hindi lang si Jessa ang may hawak ng susi ng gabing iyon. Itanong mo sa asawa mo kung nasaan ang orihinal na listahan ng mga bisita na hindi kailanman nakarating sa pulisya. Naramdaman ko ang muling pagpintig ng kaba sa aking dibdib. Ang akala kong dulo ng kwento ay tila isa lamang panibagong simula ng isang mas malalim at mas madilim na sikreto. Ang singsing ay simbolo ng isang pangakong walang hanggan. Ngunit sa atin, naging simbolo ito ng isang katapusang hindi na natin mababago. Kinabukasan, ang mga headlines sa bawat pahayagan at news channel ay naglalaman ng pangalan ng pamilya Serrano. Ang bayani ay naging isang kontrabida. Ang anghel ay naging isang demonyo. Ngunit para sa akin, hindi pa ito tapos. Ang misteryosong mensahe na natanggap ko ay tila isang tinik na bumara sa aking lalamunan. Isang tanong na kailangan kong masagot bago ko tuluyang isara ang kabanatang ito ng aking buhay. Pumunta ako sa kulungan kung saan pansamantalang nakapiit si Rafael. Hindi ko siya pinuntahan upang maghiganti, kundi upang tanungin siya ng isang huling bagay. Natagpuan ko siyang nakaupo sa isang malamig na bangko sa loob ng isang silid bisita. Wala na ang kanyang magarang uniforme. Napalitan ito ng kulay kahel na damit ng isang bilanggo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tila ba nawalan na siya ng karapatang managinip. Alina. Ang pabulong niyang wika nang makita niya ako sa kabilang panig ng rehas. Nandito ka. Dumating ka. Huwag kang mag-isip ng iba, Rafael. Nandito ako hindi para sa'yo, kundi para sa katotohanan. Ang malamig kong sagot. Iniabot ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang mensaheng natanggap ko. Ang orihinal na listahan ng mga bisita. Nasaan ito? Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang lungkot
ay napalitan ng pagkabigla. Tila may isang lihim na pilit niyang tinatago ang unti-unting lumalabas sa liwanag. "Paano mo nalaman yan?" ang tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na puno ng takot. "Hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang itinatago mo, Rafael?" Huminga siya ng malalim. Tila ba naghahanda na siyang buksan ang isang baul na matagal na niyang ikinadena sa ilalim ng kanyang budhi. Nang mangyari ang sunog, bago pa man dumating ang mga investigador, may isang taong nag-utos sa akin na itago ang orihinal na listahan. Sabi niya, may isang pangalan doon na maaring magdulot ng mas malaking gulo kung malalaman ng media. Sinong pangalan? Ang pangalan ni Don Ricardo Monteverde, ang ama ni Jessa. Ang sagot ni Rafael, ang kanyang mga mata ay umiiwas sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Pero patay na si Don Ricardo. Namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan, ilang taon na ang nakalipas. Iyon ang alam ng lahat, Alina. Pero ang totoo, buhay siya. Nakatago sa ibang bansa dahil sa mga kasong kinasasangkutan niya. Nang gabing iyon, lihim siyang umuwi para dumalo sa kasal natin. Siya ang utak ng lahat. Ang utang na loob na sinasabi ni Jessa ay hindi lang dahil sa pagkakaligtas niya sa akin noon. Ito ay dahil sa pangako ko kay Don Ricardo na aalagaan ko si Jessa kahit na ang kapalit nito ay ang pagsira sa ating pagsasama. Tila gumuho ang lahat ng pundasyon ng aking pagkatao. Ang bawat kasinungalingan ay meron pang mas malalim na kasinungalingan. At ang pagsunog sa reception hall, alam mo ba? Hindi. Nangako ako na aalagaan ko si Jessa. Pero hindi ko alam na ang plano nila ay ang pagpatay sa'yo. Ang umiiyak na sagot ni Rafael. Patawarin mo ako, Alina. Naging duwag ako. Natakot ako sa kapangyarihan ni Don Ricardo. Napatayo ako. Ang huling piraso ng katotohanan ay tuluyan ng bumuo sa isang nakakatakot na larawan. Ang pagtataksil ni Rafael ay hindi lang dahil sa simpleng pag-ibig o utang na loob. Ito ay dahil sa takot. Mula sa aking bulsa, inilabas ko ang isang maliit na bagay, ang wedding ring na natagpuan niya sa alahas ni Jessa. Itinapon ko ito sa sahig at ang tunog ng pagbagsak ng ginto sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang singsing na ito ang dapat magbubuklod sa atin habang buhay, ngunit ito rin ang naging simbolo ng lahat ng iyong kasinungalingan. Ang wika ko, ang aking boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa pagbagsak ng singsing na ito, tinatapos ko na ang lahat ng ugnayan natin, Rafael. Hindi mo na ako kailanman muling makikita. Tumalikod ako at naglakad palabas. Hindi ko na siya muling nilingon. Narinig ko ang kanyang paghagulgol sa aking likuran, ang kanyang pagtawag sa aking pangalan. Ngunit ang mga yon ay tila mga ingay na lamang mula sa isang nakaraang hindi ko na kailanman babalikan. Paglabas ko ng kulungan, naghihintay si Julian sa labas. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, naramdaman ko ang isang uri ng kalayaan na matagal kong hinanap. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa akin kay Rafael ay tuluyan ng naputol. Ngunit bago pa man kami makasakay sa sasakyan, isang itim na van ang biglang humarang sa aming daraanan. Mabilis na bumukas ang pinto nito at bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim na may takip sa mukha. Bago pa man kami makasigaw, isang panyo na may matapang na amoy ang itinakip sa aking ilong. Ang huling bagay na nakita ko bago ako lamunin ng kadiliman ay ang mukha ni Julian na pilit na lumalaban at ang isang pamilyar na anino ng isang matandang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang bibig ay may nakasalpak na sigarilyo habang malamig na pinapanood ang lahat. Si Don Ricardo Monteverde. Hindi ka dapat nabuhay, Alina. Ang isang abong tulad mo ay dapat na natiling nakabaon na lamang sa limot,
Hindi naghahasik ng apoy sa buhay ng mga taong mas mahalaga kaysa sayo. Ang boses na yon ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang tuyong balon, malamig, paos, at puno ng awtoridad na tila hindi pwedeng baliin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, ngunit tila ang buong mundo ay umiikot pa rin. Ang huling bagay na natatandaan ko ay ang amoy ng kemikal sa panyo at ang biglang pagdilim ng lahat. Ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay ang magaspang na lubid na nakatali sa aking mga pulso at ang malamig na semento na dumidikit sa aking mga binti. Nasa loob ako ng isang luma at abandonadong bodega. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na nakasabit sa kisame, na dahan-dahang gumagalaw at naglilikha ng mga aninong tila ba sumasayaw sa takot. Sa harapan ko, nakaupo sa isang silyang kahoy, ay ang lalaking akala ng lahat ay matagal nang wala, si Don Ricardo Monteverde. Ang kanyang muka ay mas matanda na, puno ng mga kulubot ng kasamaan at kapangyarihan, habang ang usok ng kanyang sigarilyo ay tila ba naglilikha ng sarili nitong mundo sa paligid niya. Si Julian. Nasaan si Julian? Ang paos kong tanong. Ang aking lalamunan ay tila ba tuyong-tuyo at puno ng buhangin. Huwag mong alalahanin ang doktor mo, Alina. Mas mabuting isipin mo kung paano mo tatapusin ang gulong sinimulan mo. Ang sagot ni Ricardo habang dahan-dahang ibinubuga ang usok sa aking direksyon. Masyado kang naging matapang. Inakala mo ba na sa paglalantad mo ng mga sikreto ni Jessa ay hahayaan lang kita? Ang anak ko ay isang Monteverde. Ang dangal niya ay dangal ko rin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Kahit pa bawat paggalaw ng aking panga ay nagdudulot ng sakit. Dangal? Ang pagpatay ba ay bahagi ng dangal niyo? Ang pagsunog sa isang inosenteng tao para lamang sa inyong ambisyon? Don Ricardo, ang dangal niyo ay matagal nang naging uling kasama ng bridal suite na yon. Marahas na tumayo si Ricardo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila hudyat ng kamatayan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking panga ng napakahigpit, sapat na upang maramdaman ko ang kuko niyang nabaon sa aking balat. Ang mga taong katulad mo, Alina, ay parang mga damo. Akala nyo ay malakas kayo dahil nakakayanan nyo ang unos, pero sa isang kumpas ko lang, kaya kitang bunutin kasama ng lahat ng mga taong tumutulong sa'yo. Sa dilim ng sulok ng bodega, nakita ko ang isang figurang nakahiga sa sahig. Si Julian. May mga bakas ng dugo sa kanyang muka at tila wala siyang malay. Ang takot na kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng umapaw. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung madadamay si Julian sa labanang ito. Pakawalan ninyo siya, Don Ricardo. Wala siyang kinalaman dito. Pagsusumamo ko, pilit na pinatatag ang aking tinig sa kabila ng takot na bumabalot sa akin. Kung may galit kayo, sa akin ninyo ibaling. Huwag ninyo siyang idamay sa alitang hindi naman niya kasalanan. Hindi ko na napigilan ang mga luha na unti-unting bumaba sa aking mga pisngi. Nanginginig ang aking mga kamay habang pilit kong pinapanatili ang aking sarili na nakatayo. Matagal na nga ako ang pinupuntirya ninyo, hindi ba? Dagdag ko. Kung talagang gusto ninyong ayusin ito, harapin ninyo ako ng direkta. Hayaan ninyong makaalis ang mga inosenteng walang kinalaman sa lahat ng ito. Saglit na nabalot ng katahimikan ang silid. Sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan, wala na akong ibang iniisip kundi ang kaligtasan ng taong nasa panganib dahil sa mga sigalot na hindi niya naman pinili. At sa sandaling iyon, handa akong harapin ang anumang kahihinatnan basta't mailayo lamang siya sa gulong matagal nang sumisira sa aming mga buhay. Gusto mo siyang iligtas? Napakamartir mo talagang babae, gaya ng iyong ina. Ang pangungutya ni Ricardo. Pero hindi ganoon kadali iyon. Gusto kong panoorin mo kung paano ko wawasakin ang lahat ng pag-asa mo bago kita tuluyang ibalik sa abo. Kinuha ni Ricardo ang isang galon ng petrolyo mula sa gilid.
Ang tunog ng pagbuhos ng likido sa paligid ng kinauupuan namin ay tila isang nakakatakot na musika. Ang amoy nito ay sapat na upang manumbalik ang lahat ng trauma ko mula sa gabing iyon sa reception hall. Ang init na tila ba dahan-dahang humahabol sa akin ay muling nagparamdam. Alam mo ba kung bakit pinili ni Rafael si Jessa? Ang tanong ni Ricardo habang kinakaskas ang kanyang lighter. Ang maliit na apoy na lumabas ay tila isang sumasayaw na demonyo sa gitna ng dilim. Hindi lang dahil sa utang na loob, kundi dahil alam niyang kapag pinili ka niya, sisiguraduhin kong pati ang libingan mo ay hindi matatagpuan ng kahit sino. Iniligtas niya ang buhay mo sa pamamagitan ng pag-iwan sa'yo sa loob ng apoy. Isang malupit na irony, hindi ba? Napako ako sa aking kinauupuan. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang malakas na pasabog sa aking isipan. Si Rafael, iniligtas ako sa paraang iyon? Ngunit bago ko pa man maproseso ang lahat, dahan-dahang ibinaba ni Ricardo ang lighter sa sahig na basang-basa ng petrolyo. Paalam, Alina Villarreal, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala ng 12 minuto ang magliligtas sa iyo. Ang huling wika ni Ricardo bago siya dahan-dahang lumabas ng bodega, ang kanyang mga yabag ay unti-unting nawala sa katahimikan ng gabi. Ang apoy ay mabilis na gumapang, tila isang gutom na hayop na nahanap ang kanyang biktima. Nakatingin ako kay Julian na nagsisimula ng magising at umubo dahil sa usok. Ang mga kamay ko ay nakatali pa rin at ang init ay nagsisimula nang humalik sa aking mga paa. Sa gitna ng desperasyon, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng aking bulsa, ang maliit na pangkulot ng buhok na ginagamit ko bilang pansara ng aking bag na aksidente kong nailagay doon. Gamit ang huling lakas ng aking mga daliri, sinubukan kong abutin ito habang ang usok ay unti-unti nang lumalamon sa aking hininga. "Julian! Gising! Julian!" Ang hiyaw ko. Ang boses ko ay tila nilalamon na rin ng dambuhalang ingay ng nagbabagang kahoy. Nakita ko ang pagdilat ng mga mata ni Julian. Ang takot sa kanyang muka ay napalitan ng determinasyon nang makita niya ang apoy na pumapalibot sa amin. Ngunit sa likuran niya, ang isang malaking poste ng bodega ay nagsisimula ng bumigay at dahan-dahang bumabagsak sa kanyang direksyon. Ang pagbagsak ng malaking poste ng kahoy ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa semento, sinundan ng makapal na alikabok at usok na mabilis na kumalat sa aming paligid. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang hindi ko na makita ang bulto ni Julian sa kabilang bahagi ng apoy. "Julian! Julian!" Ang paos kong hiyaw. Ngunit ang tanging sumasagot sa akin ay ang malakas at nagngangalit na tunog ng paglamon ng apoy sa mga tuyong kahoy at petrolyo. Ang init ay nagsisimula nang bumutas sa manipis na tela ng aking damit. Nagpapaalala sa akin ng sakit na matagal ko nang kinalimutan. Hindi ko papayagang maulit ang nakaraan. Hindi na ako ang Alina na basta na lamang susuko sa apoy. Gamit ang maliit na pangkulot na nakuha ko mula sa aking bulsa, pilit kong pinunit ang magaspang na hibla ng lubid sa aking pulso. Ang aking mga balat ay namumula at nasusugatan sa bawat marahas na paggalaw. Ngunit ang hapdi ay wala kumpara sa takot na mawalan ng isang taong naging sandalan ko sa pinakamadidilim kong araw. Isang huling puwersa at naramdaman ko ang pagluwag ng lubid. Mabilis kong inalis ang mga pagkakagapos ko sa paa at tumayo. Naghahanap ako ng kahit anong pwedeng ibalot sa aking katawan bilang proteksyon. Nakita ko ang isang lumang sako ng harina na bahagyang basa. Binalot ko ito sa aking ulo at balikat bago ako lakas loob na tumawid sa isang makipot na daanan sa pagitan ng mga nagbabagang debris. Nang makalampas ako, bumungad sa akin ang isang eksena na halos magpatigil ng aking paghinga. Nakadapa si Julian. Ang kanyang isang binti ay naipit sa ilalim ng mabigat na poste. Gising siya, ngunit tila nauubusan na ng lakas.
Alina, tumakas ka na. Iwan mo na ako. Ang nahihirapang bulong ni Julian, ang kanyang mukha ay puno ng dugo at uling. Pilit niyang itinutulak ang poste, ngunit masyado itong mabigat. Lumuhod ako sa tabi niya at marahas na umiling. Hindi, hindi kita iiwan, Julian. Noong ako ang nasa gitna ng dilim at wala ng pag-asa, hindi mo binitawan ang kamay ko. Hindi ko rin bibitawan ang sayo. Inilagay ko ang aking buong bigat sa kabilang dulo ng poste at pilit na inangat ito. Naramdaman ko ang matinding puwersa na pumupunit sa aking mga kalamnan. Ang bawat daing ko ay sumasabay sa init ng apoy. Ngunit ang alaala ng kanyang mga tulong at sakripisyo ang nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Sa isang pagkakataong tila himala, bahagyang umangat ang poste. Sapat na upang dahan-dahang mahila ni Julian ang kanyang binti palabas. Mabilis ko siyang inalalayan patayo. Pareho kaming ubo ng ubo habang sinusubukang hanapin ang daan palabas ng bodega na ngayon ay tila isang malaking pugon. Ngunit ang mga pinto ay napakakapal at kinandado mula sa labas ni Don Ricardo. Paano tayo makakalabas? Ang tanong ko habang nakasandal kay Julian. Ang paningin ko ay unti-unti nang lumalabo. Bago pa man siya makasagot, narinig namin ang isang malakas na tunog mula sa kabilang bahagi ng bodega, ang tunog ng bakal na sumisira sa pinto. Ilang sandali pa, bumigay ang malaking pintuan at isang figura ang tumambad sa amin mula sa usok. Nakasuot ito ng makapal na jacket at may dalang palakol. Nang lumiwanag ang bahaging iyon dahil sa apoy, nakilala ko agad ang kanyang mukha. Si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at takot. Agad siyang tumakbo palapit sa amin. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang kakaibang uri ng emosyon, isang pinaghalong pagsisisi at pag-asa. Alina! Julian! Halina kayo! Mabilis! Ang sigaw niya habang inaako ang pag-alalay kay Julian na ngayon ay hirap ng maglakad. Anong ginagawa mo rito, Rafael? Ang tanong ko. Ang tinig ko ay puno pa rin ng pagdududa. Wala nang oras magpaliwanag. Kailangan nating lumabas bago gumuho ang bubong. Sagot niya, habang ginagamit ang kanyang palakol upang alisin ang mga humaharang na kahoy sa aming daraanan. Habang tumatakbo kami palabas ng nagbabagang pasilidad, nakita ko kung paano isinugal ni Rafael ang kanyang sariling buhay. Isang beses na muntik nang bumagsak ang isang nasusunog na bahagi ng kisame sa aking ulo, agad niya itong hinarangan gamit ang kanyang braso. Nagdulot ito ng malalim na paso sa kanyang balat, ngunit hindi siya dumaing. Ang lalaking minsang tumalikod sa akin sa gitna ng api. Ngayon ay nasa harapan ko, sinusubukang bawiin ang kasalanang nagwasak sa aming lahat. Nang makalabas kami sa sariwang hangin ng gabi, pare-pareho kaming bumagsak sa damuhan. Narinig ko ang paparating na wangwang ng mga pulis at bumero sa malayo. Nakahinga ako ng maluwag habang tinitingnan si Julian na ligtas, kahit pa nanghihina. Ngunit ang katahimikan ay sandali lang nagtagal. Naramdaman ko ang malamig na dulo ng isang baril na nakadikit sa likod ng aking ulo. Akala ko ba ay wala ng 12 minuto? Bakit ba napakahirap mong patayin, Alina? Ang malamig na boses ni Don Ricardo ang umalingaw-ngaw sa aming likuran. Nakatayo siya doon, hindi pa tuluyang nakakalayo. Bago pa man ako makapagsalita, isang mabilis na paggalaw ang naganap. Tumayo si Rafael at buong lakas na inihampas ang kanyang katawan kay Don Ricardo. Isang malakas na putok ng baril ang bumasag sa gabi, sinundan ng katahimikan at ang magkasabay na pagbagsak ng dalawang lalaki sa lupa. Ang matapang na aling-aungaw ng baril ay tila isang tuldok na nagtapos sa isang mahaba at madilim na kabanata. Sa paghupa ng usok, nakita ko si Rafael na nakahandusay sa lupa. Hawak ang kanyang tagiliran habang ang kanyang dugo ay dahan-dahang kumukulay sa malamig na semento. Nailigtas niya ako. Sa huling pagkakataon, bago tuluyang dumating ang mga pulis upang pusasan si Don Ricardo, tumingin si Rafael sa akin.
Sa kanyang mga mata, wala na ang kayabangan ng isang bayani. Ang tanging naroon ay isang tahimik na pamamaalam at pagtanggap sa kanyang naging kapalaran. Hindi namatay si Rafael ng gabing iyon, ngunit ang lalaking nakilala at minahal ko noon ay tuluyan ng pumanaw. 3 taon na ang lumipas mula nang matupok ang aming nakaraan. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng isang malaking bahay na ipinagawa ko sa tabing dagat ng Batangas. Ang banayad na paghampas ng alon sa dalampasigan ay nagbibigay ng isang uri ng musika na nagpapakalma sa aking kaluluwa. Ang malamig na simoy ng hangin ay dahan-dahang humahaplos sa aking balat, kung saan ang mga bakas ng paso ay naging mga puting linya na lamang, mga piping saksi ng aking katatagan, mga medalya ng aking pagbabalik. Saan na nga ba dinala ng tadhana ang mga taong nagtangkang sumira sa akin? Si Don Ricardo ay nabubulok ngayon sa pinakamataas na antas ng bilangguan, binawian ng lahat ng yaman at kapangyarihan. Si Jessa, na hindi kinaya ang pagguho ng kanyang ilusyon at ang katotohanang siya ay tinalikuran ng mundo, ay kasalukuyang nasa isang pasilidad para sa kalusugan ng pag-iisip. Nabubuhay siya sa isang realidad kung saan patuloy siyang inuusig ng mga anino ng apoy na siya mismo ang nagsindi. At si Rafael? Nakakulong siya, pinagdurusahan ang kanyang sabwatan sa korupsyon at sa pagtatago ng ebidensya. 1 buwan ang nakalipas, nakatanggap ako ng sulat mula sa kanya. Isang mahabang liham ng pag-amin at paghingi ng tawad. Sinabi niyang ang pagliligtas niya sa akin mula sa bala ni Don Ricardo ay hindi para bawiin ang pag-ibig ko, kundi para patunayan sa sarili niya na may natitira pa siyang kabutihan. Pinatawad ko na ba siya? Oo, pinatawad ko siya. Ngunit ang pagpapatawad na yon ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Pinatawad ko siya, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang galit ay parang isang baga na patuloy na susunog sa iyong palad habang hinihintay mong ibato ito sa iba. Binitawan ko na ang baga. Pinalaya ko na siya sa aking puso at sa paggawa noon, pinalaya ko rin ang aking sarili. Naramdaman ko ang isang mainit na bisig na dahan-dahang yumakap sa aking baywang mula sa likuran. Isang pamilyar na amoy ng kape at malinis na damit ang pumalibot sa akin. Ipinatong ni Julian ang kanyang baba sa aking balikat. Hindi na siya ang doktor na nagtatago sa anino. Siya na ngayon ang haligi ng foundation na itinayo namin para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Lumalalim na ang gabi. Baka sipunin ka, misis ko. Ang malambing niyang bulong habang dahan-dahang hinahalikan ang gilid ng aking buhok. Napangiti ako at inihilig ang aking ulo sa kanyang dibdib. Pinakikinggan ng payapa at matatag na tibok ng kanyang puso. Ito ang kapayapaan. Walang drama, walang pagpapanggap, walang takot na maiwan sa gitna ng unos. Ang pag-ibig namin ni Julian ay hindi nagsimula sa isang naglalagablab na apoy, kundi sa isang banayad na liwanag na nagturo sa akin ng daan palabas sa dilim. Sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, ito ang pinakamalaking aral na iniwan sa akin ng apoy. Huwag ninyong itali ang inyong halaga sa pagmamahal ng isang lalaki. Ang tunay na kaligtasan ay hindi manggagaling sa isang prinsipe o sa isang bayaning nakasakay sa puting kabayo. Ang tunay na kaligtasan ay magsisimula sa sandaling piliin mong iligtas ang iyong sarili. Maaaring subukan ng mundo na sunugin ang iyong mga pangarap, ngunit tandaan mo, ang pinakamatibay na ginto ay dumadaan sa pinakamainit na apoy. Mula sa abo ng pagtataksil, may kakayahan kang muling isilang, mas matatag, mas malaya, at mas buo kaysa rati.